Paano yan, Mr. Maravillas? Tuwang-tuwa baga si Inday. And in fact, may pinalabas na siyang official message from the Office of the Vice President. Nagpapasalamat sa ating Pangulong BBM dahil sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng ating Pangulo. Ito po, mabilis pa sa kidlat si Inday sa pagpalabas ng mensahe ng pasasalamat. Pero niya, Mr. Maravilla, sa issue ng nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. WPS, no comment pa rin. No comment palagi mga kababayan pag issue sa WPS. Meron niya, Mr. Maravillas, wala man lang apology sa First Lady. Yan nga po ang masama sa mga Duterte po. One-sided love affair palagi. Yung mga pabor lang sa kanila. Diba? Nagpasalamat siya despite ng kanyang mga ginawa na nasaktan yung First Lady ng matindi dahil sa pagsama niya doon sa rally at may pangisi-ngisi ba. Pero yung tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sabi na, nandyan pa niya sa akin. Ang galing po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Napaka bright, very skillful, clever, sharp. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And because of this, yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya sisibakin si Inday. Ibasag, mga kababayan, yung mga propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ang sabi, ang nagpapatakbo ng ating bansa si Mrs. Lisa Marcos. O diba? May tawag pa nga kay Mrs. Lisa Marcos. Mrs. President na ang tawag sa kanya. Pinalalabas ng mga propagandista ni Maudigs na under desire yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ang tinanong ni Katunying doon sa interview. O ngayon, napatunayan na ang in-charge na totoo sa ating bansa. At yun man talaga po, never na under desire yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay yung ating Pangulo mismo. Kasi po, kung si Mrs. Lisa Marcos ang in-charge ng pagpapatakbo sa ating bansa, na yun ang gustong palabasin. Kasi nga, ang ating Pangulo daw, weak leader. O di sana, automatic na si Baxi Inday. Kasi, bad shot na siya sa ating First Lady. O di ba? Paya yung mga critics ng ating Pangulo. Basag na basag sila, mga kababayan. So, ibig sabihin, lahat ng kanilang mga sinabi ay hindi totoo. Lahat paninirang puri man lang po. Pero anya, Mr. Maravilla, si Inday, sabi sa latest survey, top notcher na naman. Talo ulit si Rafi Tulfo at wala na si Martin Romualdez. Survey ng WR numero, top notcher po si Inday. Alam naman po ninyo naghanap buhay lang yung mga survey firm. Nagpapakilala sila, mga bagong survey firm. Kasi palapit na po o na yung midterm election. Sige lang ang survey po, para sige lang ang gastos ng mga politiko. O diba? Yan ang strategy po. Magaling silang gumawa ng kwarta. Paano naman po? Yan ang mga strategy, siyempre. Hanap buhay lang. Pero based, mga kababayan, sa survey, majority sa mga Filipino din ang tinanong. Sabi rito, 58%, 58.7% of Filipinos approve the ICC investigation. Kay Maudigs, pagkatapos,
Si dating senador Antonio Trillanes nag-post sa kanyang ex, yung dating Twitter po, yung International Criminal Court daw. Nakipag-usap daw yung ICC, mga kababayan, sa may 50 mga active and retired PNP officials na involved sa drug war ni Mau Diggs noong panahon. Yan ba? Mataranta na naman ito siya, no? Magwawala na naman ito, mga kababayan, si Mau Diggs. Yan ang sabi rito, 50 retired active police officials involved in Rhodes case, kinontak daw, contacted by the International Criminal Court over the crime against humanity case against former President Rodrigo Duterte. Yan ang mga banner stories, mga kababayan, ngayon. But before kong ibigay sa inyo yung full story, yung mga detalye niyan at pag-usapan po natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nang matao sa amin po. Na-set up na rin yung aming bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan po, mainam po siya. Pinapahid lang sa mga pulses at affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. Yung kay Inday Mona. Ito po yung kanyang mensahe. Official message po galing sa kanyang opisina. Vice President of the Philippines. Buti niya, Mr. Maravillas, may seal ng may logo ng Bagong Pilipinas. Kasi si Inday may video po. Kumakain ng bagoong. Di ba? Yung Bagong Pilipinas, tinatawag ng mga supporters niyang Bagoong Pilipinas. Tapos sinasawsaw yung yung dinodot ni Inday sa video yung mangga. Sabay sabing ito niya yung bagong pangalan nitong mangga gamit. Di ba? Mga kababayan, yan ang Defense Secretary. Mahilig magparinig. Yan ang mga matututunan ng mga mag-aaral. Kaya na talaga, Mr. Maravillas. Other than yung tambalos-los po. At pag para tantrums niya dahil sa confidential funds. Yan ang tumatak, mga kababayan, sa isipan ng mga mamamayang Filipino kay Inday as Defense Secretary. Ay na pa, sabi ni Inday, maraming salamat Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Wala pong Romualdez talaga. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala, dapat may R dyan. Ayaw talagang banggitin po ni Inday si Martin Romualdez. I-top notcher siya palagi. Kung hindi mag-top, number 2 sa survey for president po. Hindi natin maintindihan kung bakit yung mga Duterte na insecure, pati yung mga mga supporters niya, mga DDS. Ano yung kinaka-insecure ninyo? Unang-una, wala mang plano, hindi man nagde-declare siya, no? Tahimik lang nagtatrabaho si Martin at base sa mga survey na pinalalabas, mga kababayan ninyo, kulilat si Martin. Pero si Martin niya, ikot ng ikot Mr. Maravilla sa buong Pilipinas with Servicio Fair. Laging kasama yung mga congressmen. Majority sa the super majority sa Congress, sumusuporta po kay Martin Romualdez. Ganun mahusay na leader ng Congress si Martin. Kasi naman na niya, Mr. Maravillas, ayaw mong tantanan. Ikaw yung gatong ng gatong na si Martin tatakbo. Joke ko man lang po, wala man na sinabi po sa kampo ni Martin. Ayan sabi rito. Maraming salamat Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walang Romualdez po. Sa patuloy na pagtitiwala sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Makakaasa po kayo na ang DepEd na binubuo ng lahat ng ating mga guro at non-teaching personnel ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo sa dalawang paragraph na mensahe ni Inday? Yan nga po, una, sa pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang Romualdez. Nagpasalamat siya sa ating Pangulo sa tiwala, pero wala man siyang apology man lang na nasaktan niya si Mrs. Lisa Marcos. Diba? One-sided lang si Inday. Wala man lang na-mention na binanggit pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na I understand niya si yung Mrs. ko, very protective niya sa akin. Hindi niya kasi sanay sa politika. Inabadshot ng masyado po dahil pumunta si Inday sa rally na gustong ikudita yung ating Pangulo. At may pangisi-ngisi pa. At grabe yung mga masasamang salita na binitawan ng kanyang tatay na tinawag yung ating Pangulong bangag. At trinetin pa na baka niya matulad ka sa tatay mo. Ang ibig sabihin, yung nangyari po na natanggal sa pwesto, klarado po yung panawagan doon sa pinunta ni Inday na rally, Marcos resign. Ngayon, nandyan pa yung tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday. Sabi sa interview, kasi sabi nga natin po, magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-clever niya. Very bright, very sharp, napakalalim maglaro. Ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka natura sa kanya yung pagiging mabait at hindi namimersonal. Hindi po tumatalab sa kanya. Sabi ng ating Pangulo sa interview ng Mainstream, sanay na ngaya ko sa ganyan. Pero yung misis ko hindi, si Lisa. Hindi sila galing sa political family. Ako niya manhid na. What? Sa mga ganyang attacks. Pero malinaw yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang base sa pagtanggal ng isang sekretary po, yung kung ayaw na niya, ayaw niyang magtrabaho, kung incompetent, inefficient sa kanyang trabaho, at korupsyon. So yung na-mention na standard ng ating Pangulo, it will put pressure kay Inday na mag-perform. Kasi sigurado may assessment na yan sa mga susunod na araw at buwan. Pag hindi po, it's either si Inday ma-pressure at bitawan na lang kasi sabi nga natin sa previous video, pag si Inday mag-cling
patuloy siya na magiging kapitoko, pero hindi man siya nagpiperform ng maayos, hindi man niya masolusyonan yung problema sa DepEd, si Inday po ay magsiself-distract lang po as DepEd Secretary. And maapektuhan po yung kanyang posture, yung kanyang ambisyon na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. So mapipilitan si Inday na mag-resign na lang. And yun man talaga po ang hinihintay lang siguro ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Inday voluntary mag-resign para po walang magamit na bala yung kanyang tatay na inapi si Inday. Di ba? At kasi mga kababayan, pag tinanggal si Inday ngayon ng ating Pangulo kasi galit si Mrs. Lisa Marcos, di sasabihin, confirm talaga niyang under si nagpapatakbo ng ating bansa, yung asawa. So hindi po gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bibigyan pa niya ng bala sa kanyang mga desisyon. Dahil nag-decide yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kumampi pa kay Inday, lalong pumugi yung ating Pangulo. But it puts pressure ngayon kay Inday na dapat siyang mag-perform. Gets ninyo? Pag hindi po, siyempre magagalit na yung mga mamamayang Filipino. Bakit na niya, Mr. President, ganyan ka? Kitang-kita naman na si Inday wala mang ginagawa, kundi lagi lang doon sa kanyang pamumulitika. Ang lagi niyang sinasabi, yung presyo ng mga bilihin patuloy na tumataas. Pero yung standard ng education natin, bagsak. Pero nakikita niya, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at yung criminality, droga. Diba? So magagalit yung mga mamamayang Filipino. It will also put pressure sa ating Pangulong Bongbong Marcos to act. Magiging justified na ngayon pag there is a mounting clamor. Kasi wala man talaga pag magagawa dyan sa DepEd si Inday. By her own admission, wala siyang background, wala man niya akong experience sa edukasyon. Hindi nga ni-review niya, mga kababayan, yung matatag curriculum. Ang gagawin lang niya, yung magpukpok ng magpukpok. Ipaganon po, yung respect ng mga subordinates mo sa iyo. Kasi alam nila na wala ka mang alam. Bababa yung respeto. Tama? Asa ka lang niya dito sa amin. Anong papel mo niya dito sa departamento? Palamuti lang. Tama po, mga kababayan. O gayon, sa pangalawang paragraph ng kanyang sinabi, magkakaasa po kayo na ang DepEd na binubuo ng lahat ng ating mga guro at non-teaching personnel ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Hindi man po siya kasama. Hindi man niya sinabi yung sarili niya. Magkakaasa kayo na ang DepEd, yung buong department, na binubuo, dinescribe pa niya, ng lahat ng ating guro at non-teaching personnel. O yung mga empleyado, hindi kasama yung DepEd Secretary. Ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Hindi man niya sinabi, makakaasa po kayo na ako as your DepEd Secretary at saka ng buong departamento ng mga guro, ng teaching personnel ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Hindi niya sinama yung sarili niya na maglilingkod ng tapat. Kasi nga niya, Mr. Maravillas, hindi man siya tapat. Nandun nga sa rally. Hindi po yun katapatan. Kasi kung matapat, dapat tutok siya, focus siya sa kanyang trabaho, sa DepEd. Yan ang matapat. Hindi yung tapat kay Kibuloy. No comment sa activity ni Xi Jinping sa WPS. Pagdating po sa kanyang trabaho, wale. Ano ba, mga kababayan?
Pero ang sabi niya, unahin natin ang Pilipinas. Ayan tuloy, nasilip ng mga critics ni Inday. Sabi ng akbayan po, sa statement ni Inday doon sa naunahin ng Pilipinas, sa sagot sa First Lady, sabi ng akbayan to Sara, prioritize the Philippines, then stop prioritizing family, China, and allies. Basag. Yun ang statement mga kababayan ni Inday doon sa sumagot siya kay Mrs. Lisa Marcos, unahin ng Pilipinas. Yan sabi rito ni Inday, mga kababayan bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng masama ng sama ng loob at galit. Subalit ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan natin ang isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang susunod na hakbang, kasiguunan na nag-atubang ang atong nasud o dagkong mga problema, mga kinanghang solusyon sa gobyerno, dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa suliraning hinaharap ng ating bansa. Tapos, may kasama pa ito na hindi na sinama dito. Unahin natin ang Pilipinas, yung closing statement niya. Syukran. Yan ang closing statement niya doon sa kanyang payag bilang sagot sa pagpa-interview ni Mrs. Lisa Marcos kay Katunying. Binasag siya ngayon ng akbayan. Kung yun na niya yung sinasabi mo na unahin yung Pilipinas, tigilan mo niya yung pagbigay priority sa iyong pamilya, sa China at sa iyong mga kaalyado, referring siguro kay Pacquiao. Nauna pa si Pacquiao, mga kababayan. Ngayon, sabi naman po ni Harimau, yung number 1 na disipulo ni Inday at ni Mau Diggs, bakit mo naman aalisin sa gabinete ang kahangaan at pinaka-approve na kalihim ng lahat ng departamento sa Pilipinas ngayon? She's the crown jewel dito sa ating bureaucracy. At bakit mo tatanggalin ang number 1? She's doing very well. She is the best cabinet secretary that we have in this government. Ganon katindi mga kababayan. Itong si Harimau na atat na pong iluklok si Inday na presidente, ayaw nang patapusin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nandun sa forum ng mga pro-China kasi siya siyempre alams na. Ang panawagan mga kababayan, mag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nanggagatong sila kasi daw gustong magpagamit yung ating Pangulo sa proxy war ng Amerika with China. Yan ang kanila pong topic doon sa forum sa Quezon City kahapon. Ayan po, no to US BBM proxy war. Yan ang forum na pinuntahan ni Harimau kahapon. Tumindi po yung propaganda ng mga pro-China minions dito po sa mga disipulo ni Xi Jinping dito sa ating bansa. Pero Mr. Maravillas, ano yung sinasabi mo kanina na 58.7% sa mga Filipino approve yung ICC investigation? Ito po. The Philippine public supports the International Criminal Court or ICC investigation of former President Rodrigo Duterte's War on Drugs campaign. According to the WR numero Philippine Public Opinion Monitor released on April 24. Latest po ito. Most Filipinos also believe President Ferdinand Marcos Jr. should prioritize assisting the ICC investigation. The survey was conducted between March 12 and 24 among 1,765 representative adults aged 18 and above. Kita ninyo mga kababayan, approve ng majority ng mga Filipino na dapat isurrender.
Tulungan na daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang ICC. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba sabi doon sa the same survey, presidential survey naman na niya, top si Inday. Top! Ayan ba? Number 2 na lang si Rafi, 29.3%. Si Inday, 20.7% si Tulfo. Number 3 si Leni Robredo. Number 4 si Grace Po. Number 5 si Amy Marcos. Number 6 si Robin Padilla. Number 7 si Pacquiao. Number 8 si Risa. Number 9 po, undecided. Makita niya, Mr. Maravillas, wala si Martin Romualdez. Tinanggal na po siguro. Anyway, wala man na niyang plano si Martin. Pagkatapos, lagi man 0.8 lang o 0.7. Ganon, mga kababayan. Pero in other surveys, lumalabas yung pangalan ni Martin. Dito talaga, ayaw man na niyang magbigat. Baka ganun po. Kung sino yung may fundo para makasama yung pangalan, yun ang isama natin niya yung pangalan sa survey. Pag wala niya, i-delete na natin. Ganun na naman talaga po. Anak buhay lang. Walang personalan. Di ba po? Ngayon po, mga kababayan, sa mga survey, malamang, sabi nga sa mga interviews and news reports ng media, talaga pong very active ang China po. And malamang, pangialaman po ang eleksyon sa midterm, pati lalo na yung presidential elections natin. Yan po. Sabi rito, Carpio believes China will interfere in upcoming elections. Kita ninyo, mga kababayan, kaya wag na po kayo magtaka kung bakit yung mga pro-China na mga politiko ay lagi pong leading sa mga surveys. So hindi po malayo, itong mga survey firms, siyempre anak buhay nila yan. May mga grupo na nagpopondo po. Siyempre, hindi man po piprintera. Gagamit sila ng kung sinong mga sponsors. It could be mga negosyante or mga NGOs, magpapasurvey sila. Siyempre, yung survey po ay may pundo po siyempre palagi. Kasi anong isisweldo doon sa mga empleyado niyan? Kung magsasurvey ka, pagkatapos, wala man pong nagkomisyon. But minsan, pinalalabas nila, mga kababayan, na non-commission survey lang niya ito. Ayan ang sabi nila. How will you know na non-commission siya? Diba? Yun pala, ang ginagawa po para i-condition yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Ganon ang strategy po ngayon. Kaya yung ang leanings po, pro-China, sila po yung leading, pati sa mga kandidato sa pagkasenador. Kaya ang advice ko po sa inyo, huwag kayong padadala sa mga ganyan pong survey ngayon. Hindi po kayo nagtataka. Dati noong mga nakalipas na panahon, mga 10 to 20 years ago, pag malayo pa ang election po, wala man mga survey ganito. Ngayon po, from day one, may survey. Wala nang tigil na survey sa mga sa mga politiko ngayon. Nung panahon, mga kababayan na sa mainstream pa ako, pag malayo pang eleksyon, wala mang survey po sa kung sinong kandidato. May pa-survey sa ibang mga mga subjects. Halimbawa, tungkol sa economy, sa poverty incidence. So ganon. Pero yung laging may survey po kung sino yung leading na politiko sa pagka-presidente, imagine, 5 years away, 4 years away pa, may survey na sa pagka-presidente. O diba? Hindi kayo nagtataka? So it is mind conditioning para isipin ng tao, ito yung mananalo. At iyon na lang po ang kanilang iboboto. At para po, kung may mga operators na na gagawa po ng possible manipulation ng resulta ng eleksyon, hindi na pagdududahan yung kanilang mga masasamang plano.
to manipulate the result of the election. Ganun po ang ang purpose nila. Kaya sabi dito ni Carpio believes China will interfere in upcoming elections. Sabi dito, to recall, former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario claimed that ranking Chinese officials have been bragging that they were able to shape the outcome of the country's polls in 2016, which led to the election of President Rodrigo Duterte. Kita ninyo ba? Kaya pala mga kababayan, pro-China si Digong. Carpio said he believes China will again favor a candidate who will continue Duterte's friendship with Beijing. So, we will have to expect that nations that have an interest in our maritime zones or claiming to our territories in maritime zones will look for a candidate who will be friendly to them, just like Duterte, sabi po ni Carpio. Carpio also cited Duterte's previous statements that he was inutil in wresting control of islets in the West Philippine Sea from China, which Carpio said reflects Duterte's policy when it comes to the disputed territories. China wants the next president to follow the same policy. That's very clear. So that explains mga kababayan kung bakit yung mga survey group, ang daming mga bagong survey firms naglitawan na lang po. Malamang sa malamang ang sponsor po Beijing. Di ba? Ang dati yung mga yung Pulse Asia, di ba? Yung Social Weather Station. Tapos bigla na lang nag-mushroom yung mga survey firm. Dumami po bigla. Pero ito mga yung mga traditional na survey firms, yung mga institution na po tulad ng Pulse Asia at Social Weather Station, pwede din siya na ipenetrate nitong mga operators ng Beijing. Kasi nga po, negosyo lang Pera-pera lang po. Kung sino yung, hindi ko man sinabi na lantadan po na alam ng mga survey firms. Madali po siyang i-infiltrate. Gagamit lang po ng kung sinong third party that will sponsor the survey. And possibly yung iba dyan talagang conscious na nagpapagamit po sa foreign power. Basta't may kwarta. Ganun lang po. Money talks. Ito nga ating mga politika po, kung isipin, ang nagsisweldo tayo, mga mamamayang Filipino, pero ang daming incumbent politicians, ang pinagsisilbihan po yung China. Chinese interest po, hindi man po yung interest ng ating mga mamamayang Filipino. Tingnan ninyo yung mga pinagagawa ngayon. Ayan po, mga kababayan, binibigay ko sa inyo yung mga information na yan para makapag-isip-isip po tayo. Ayas, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.